you, Pastor Jay. Palakpakan natin ang Panginoon. Yun sa Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. At kayo po ay makupo na, mga kapatid. Unang tingin sa lahat, tayo ay nagpapasalamat sa Diyos, no? Sapagkat siya po ay narito, siya dahilan, yung reason why we are here, dahil po sa Panginoon. At yun talaga yung main reason. No? Kung liban dyan ay, nako, nakakatakot, mga kapatid. No? At nagpapasalamat po ako, mga kapatid, sa ating youth official, si Pastor Bong, o Pastor Alkisa, at si Pastor Dennis Ilardo, ating Section 1 Youth Secretary, na kung saan po ay nagpahintulot sa akin po na makatayo sa inyong harapan. No? Very critical yung oras ko kasi ito yung panahon na natutulog kayo, no? Pagkakatapos kumain, nantok, diba, no? Kaya napaka-critical noong time ko. Pag ako tinulugan nyo, lalo akong magtatagal. Yun ang maging covenant natin, ha? Pagka natutulog kayo, kasi kilala ako ng taga-Bagtas at Benavista, nakikita ko gumagala yung mata ko, then nakikita ko yung natutulog. Pag mayroon ako nakikitang natutulog, lalo kong tatagalan. Pero kapag nakita kong di kayo natutulog, iiklian ko. Okay. Salamat sa ating mga opisyal na narito, yung host pastor natin, ang inaanak ko sa kasal, si Pastor Lando, young people ko yung asawa niyan, Star Myla, sa Bagtas, at sila po yung aking nakasama sa gawain ng Panginoon. Kami po ay under the leadership ni Pastor Gamaliel, halos sa taga-Kawit po ako. Dito mo akong kapitenyo at narito ako, mga kapatid, na kung saan ay gagamitin. Sa ating mga pastor na narito, Pastor Adrian, ang ating Youth President District, Youth President Pastor Amante, ang ating District AMF Secretary, at yung iba pa, Pastor Edes, sino pa ba yung mga nandyan? Hindi ko masyadong, nando sila Pastor Belio, Pastor Jess, yung asawa niya, Pastor Perano, Pastor Salboro, nandito. Basta kaway-kaway na lang tayo, mga pastor. At salamat po sa Panginoon. Makinig kayo sa akin mabuti kasi wala akong PowerPoint. No, wala akong inihandang PowerPoint. Gusto ko, mga kapatid, makinig kayo. Pangalawa, makinig kayo dapat sa akin kasi ako, practical akong magturo. Okay, salamat sa Panginoon. Lahat ng sasabihin natin dito sa tulong at tawa ng Diyos ay galing sa Kanya. Hindi po ako nag-research sa ibang libro. Hindi ako nag-research, mga kapatid, kung anong yung nababasa ko. Basta ito, alam ko, revelation ng Panginoon ito. More on practical approach ako, mga kapatid, dahil chosen generation kayo Okay? Okay, palakpakan na natin ang Panginoon, dahil ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat. Gamitin mo lang, mga hulong na ayon sa iyong kalooban, hindi ako kundi ikaw. Ilagay mo lamang po ang iyong salita sa aking kaisipan upang lumabas sa aking labi. Nagtitiwala ako sa iyong kapangyarihan upang ang mga kabataan na ito na yung tinawag sa iyong henerasyon o sa henerasyon na ito ay iyong gamitin, Panginoon, sapagkat yan yung layunin namin, Panginoon, o layunin, Panginoon, ng bawat isa ng mga pastor na narito upang sa kanilang pagpapadala ang mga young people na ito ay maging kagamit-gamit sa kanilang iglesia. Sawayin niyo po ang gawa ni Satanas, Panginoon, sapagkat alam namin na kung paano kami nagpupursige sa inyo ay nagpupursige rin siya na kami ay bagsak. Kaya naman, sa aming tema, Panginoon, patunayan mo ito na kami yung henerasyon ng mga kabataan ngayon na yung pinili, Panginoon, upang magpatuloy sa mga nauna na ginamit mo, dakilang Diyos. Kaya dakilang Diyos, maraming salamat. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan mo, Panginoong Hesus. Amen. Okay, katulad ng aking sinabi, more on ako, practical approach ako. Kaya makinig kayong mabuti, mga kapatid. Okay, chosen generation. Ephesians chapter 4, verse 11. Alam kong alam nyo ito. Sa wikang Tagalog, ganito ang pagkakasabi. At pinagkalooban niya ang mga iba
na maging mga apostol o missionary, at ang iba'y propeta sa 1 Corinthians chapter 14, yan po ay operational lamang, at ang mga iba'y evangelista at ang iba'y pastor at guro. Sinabi ko sa ating youth president, si Pastor Alquisa, gusto kong ituro ito, yung topic na nagsasabing, I want to be a pastor. Palakpakan natin ang Panginoon. Taas ang kamay, yung gustong magpastor dito. Kahit pastora. Very good. Very good. Okay. Una, kung kayo ay naparito para hindi magpagamit sa ating Panginoon, kung kayo nag-send ng sarili nyo, nagbayad kayo ng registration ninyo para doon sa hindi kayo magpapagamit sa ating Panginoon, this is the wrong place para sa inyo. Hindi ito yung tamang place. Kasi kung ayaw nyo magpagamit, hindi ito yung place sa inyo. Okay? Pero kung gusto nyo magpagamit, mga kapatid, itataas natin ang level yan. Doon ngayon sa position, kung gusto nyo magpagamit, doon na kayo ngayon sa tinawag kayo sa high calling. Yung high calling. Doon ngayon tayo, mga kapatid, sapagkat alam ko, kung gusto nyo magpagamit, mga kapatid, at gusto nyo ilagay ang inyong sarili para sa ministry sa ating Panginoon, ay mas maganda siguro mag-desire na tayong maging pastor, evangelist, di ba, missionary, apostle, or teacher. Yun siguro yung napaka-importante sapagkat kahit yung kasabihan natin, di ba, kahit sa iglesia, sino ba raw yung backbone ng iglesia? Di naman mga LA, di naman mga men's, kundi kayo yun. Kaya sabi ng tema ninyo, a chosen generation, patunayan nyo yan, mga kapatid, na nais ninyong magpagamit sa ating Panginoon. At doon sa punto na kung saan ay gusto nyong magpagamit, mag-desire na kayo ng office. Ayon dito sa Ephesians chapter 4, verse 11, dahil mismo siya yung nagsabi, ang ating Panginoon. Okay? Siya yung nagsabi, at pinagkalooban ko yung iba. Siguro, nung panahon namin, kami yun. Yung iba. Pero sa panahon nyo, huwag kayong papayag na hindi kayo yun. Dahil, I don't know, mga kapatid, kasi pagka ang young people, sa panahon natin ngayon, walang desire na pagpupursige, na gamitin ang ating Panginoon. I'm sorry to tell you, wala kang kwentang young people. Ay, direct akong magsalita. Kasi, ano ang use na tayo magpapakatanggap pa sa Panginoon kung hindi tayo magdidesire na mapasok sa langit? Di ba, hindi kayo magiging totoo sa pagtanggap. Kung kayo ay pabebe-bebe lang, paganda-ganda, pakiyut-kiyut lang, ay huwag na kayo maglingkod sa Panginoon. Kaya totoo yan. Lahat tayo, kaya tayo tumanggap sa ating Panginoon, hindi dahil sa brother mo, sister mo, kung sino man. Kaya ka tumanggap dahil yun sinabi ng Philippians chapter 2, verse 10, work out your own salvation. Di ba? Ngayon, dahil sa ikaw yung mag-work ng yung salvation, abay, kung naandoon ka na, sabi ko nga sa mga taga-Buena Vista, total kumastos na kayo ng pamasahe papunta dito, abay, ibigay nyo na yung tabis ninyo sa simbahan. Nagastosan na kayo. Total na nga, ibinigay nyo na yung buhay nyo sa Panginoon. Mag-design na kayo ng office na napakaganda sa ating Panginoon. Ngayon, dahil gusto nyo na magpagamit sa Panginoon, di ba? Kung ayaw nyo naman ng pastor, di pastor's wife. Akala nyo ba, yung mga pastor na tagumpay dito, akala nyo ba, kung nag-success yung kanilang karir ng pagiging pastor nila, yung bang pastor lang yun? Hindi, yung asawa ng pastor, importante. Kaya, malay nyo, balang araw kayong papalit sa amin. Ugod-ugod na kami ganyan, kung buhay pa kami, tapos makikita namin, kayo yung nakatayo. Tapos maganda sasabihin nyo sa amin, Pastor Bong, tama pala yung sinasabi mo. Kaya ilagay nyo na yung sarili ninyo. Ngayon, basic yung kukuhanin natin kung kayo'y nagdi-desire
ng pagiging pastor o magpagamit sa ating Panginoon. Hindi specific na sinasabi ko kung pastor lang yun. Napakalawak na. Sasabihin ko yung magpapagamit ka sa ating Panginoon. Doon ako. Pero ang gagamitin ko lang yung office of the pastor. Kasi pag pastor ka, pwede kang mag-evangelist. Pag pastor ka, pwede kang maging teacher. Pag pastor ka, pwede kang mag-missionary. Pag ang pastor, naku, malapit yan. Kaya doon tayo sa pagiging nais ko, gusto kong maging pastor. Ngayon, itong babanggitin nating apat na ito, kung nagdidesire tayo magpagamit sa ating Panginoon, dapat ito nasa atin. Dapat ito nakikita. Dapat ito ginagawa natin. Dapat ito nangyayari. Una, napaka-common. Prayer and fasting. Matthew chapter 17 verse 21. Ano ang sabi diyan? Hindi lalabas ito. Sa another translation na hindi lalabas. Hindi mangyayari ito kung hindi sa pamamagitan ng fasting and prayer. Alam natin ang verse na yun, ina-address yun doon sa ministry ng ating Panginoon na mag-work yung power ng ating Panginoon, yung authority ng salita ng Diyos. Para mapatunayan, kinakailangan daw. Sa another translation, mangyayari, lalabas sa pamamagitan ng panalangin at pag-ayon. Dapat establish yan sa atin bilang isang Kristiyano. Bilang papalit sa aming henerasyon, kayo yun. Dapat meron kayo nun. Kasi ang Bible gumagarantiya na hindi lalabas to, hindi mangyayari ito kung hindi sa pamamagitan ng prayer and fasting. Yung foundation natin doon sa prayer, kung powerless ka, wala. Hindi mga kabataan, alam ko, majority sa inyo dito tapos. Hindi garantiya yung talino pag pinag-usapan natin ng 1 Corinthians chapter 1. Dahil ang Diyos tatawag ng pulis. Ang Diyos tatawag ng mahina para ipahiya yung malakas. At para ipahiya yung matalino. Hindi rin garantiya. Ibig sabihin, sinasabing walang kwenta, pero kailangan natin. Pero daming kayo rin. Diba, ang dami mga kapatid na valedictorian sa inyo nung high school, elementary na, saan sila? Kahit sa Bible school nga eh. Graduate ako 88 sa Bible school. Daming matatalik sa Bible school, pero hindi naman pastor. Kung sino pa nga yung aang-aangan na doon, isa na ako doon eh. Hindi naman ako matalino sa Bible school. Pero sa awa ng Diyos, 34 years na ako sa pagpapastor. Ano ang foundation? Yung prayer and fasting. Nasaan na po pa lang ako, 88 ako, ginawa kong commitment sa ating Panginoon. Tuwing Sabado ng gabi, di na ako kakain noon. Tapos magbe-break ako pagkatapos ng preaching ko sa linggo. Yun yung pinaka-fasting. Kaya, napakaganda mga kapatid. Na unang-una, napakasimple niyan. Sabi ko nga, napaka-practical ng approach ko, yung prayer and fasting. Matthew chapter 17, verse 21. Pangalawa, kamusta yung Bible reading natin, yung Bible study natin, self-Bible study. Kung kayo yung chosen generation, intindihin natin yan. Kung kayo rin ay nagdi-desire sa paggamit sa ating Panginoon, napaka-importante yung may foundation tayo. Baka napakabigat nito, hindi ko naman, naintindihan ko kayo. Baka yung libro natin sa school, nabasa natin cover to cover. Baka tayo, tagal na natin, 10 years na tayo, 5 years na tayo, 15 years, 20 years, na young people na tayo. Tapos ang Bible lang mismo, di pa natin matapos magbasa, hindi pa natin matatapos. Highly recommend magbasa kayo ng Bible. Ako 3 times ko na nababasa ang Bible, pero inuulit ko pa rin. Kasi alam ko, ito yung foundation. Isa sa foundation, mga kapatid, kung gusto kong magpagamit sa ating Panginoon. Pagka nabasa mo ang Biblia, hindi ka maluloko kahit sino. Dahil alam mo agad yung konsepto, alam mo yung istorya, alam mo mga kapatid, sa totoo lang. Pero hindi
Di rin garantiya, di ba? Hindi rin naman pwedeng ipagmalaki. At least, nandoon tayo. Kasi tatayo ka, total nasa Panginoon ka, foundation mo, kailangan knowledge mo, nasa, alam niyo yung mga libro, hindi naman sa pag-ano. Kumukulang din naman yan ng referensya sa Bible eh. Dito ka na kumuha sa mismo, pinuha na ng referensya. At yun ay ang Biblia. Diba, sabi ng 1770 ng John, pakabanalin mo sila sa katotohanan. Ang salita ko, totoo. Hindi naman ako yun eh. Siya yun eh, Panginoon. Pangatlo, mga kapatid, kung gusto nating magpagamit sa ating Panginoon, kakamustahin ko ulit kayo. Kamusta yung pagka-active ninyo, involvement ninyo sa local church ninyo? Kamusta kayo? Baka naman puro pabebe. Kayo. Hindi kayo gagamitin ng Panginoon. Puro pabebe tayo, pakyot tayo. Hindi tayo gagamitin. Pero sabi ko sa inyo, sa introduction ko pa lang kung kayo naparito, kung kayo tumanggap sa Panginoon, kung kayo nagpabautismo sa pangalan ng Panginoon, kung kayo umaten, at hindi nyo desire ang magpagamit sa ating Panginoon, ay huwag na kayo maglingkod. Yun ang totoo. Kasi napaka-importante niya. Di kayo active. Active lang pag YLTS, active lang kapag ka-youth camp, pagkatapos ng youth camp, pagkatapos ng YLTS, yung linggo niya sa linggo, naku po, sa bawat local church, nangunguna yung mga kabataan sa revival after 1 month. Bakit ganoon? Sa youth camp pa lang may kalakas, sa YLTS pa lang may kalakas. Kung ang foundation nyo sa Panginoon talaga, yung prayer and fasting ninyo, and then mayroon talaga kayong foundation sa salita ng Diyos, mga kapatid, at tapos nakikipag-involve kayo, linggo-linggo revival ka. Totoo yan. Kasi sabi ko nga sa may mga pastor dito, ang bira yung nakikita kong mga young people dito, mga hindi pa sila pinapanganak ng young people ako sa kawit eh. Tapos ngayon nakita ko na, sinabi ang nanay ko si ganito, kaya ang people ko lang yun sa kawit. Wala pa siya sa Kalawangan, mga kapatid. Tapos ngayon makikita na kami. O hindi ko siya nakita. Diba? Kaya nga, kung tayo mga kapatid, gustong maglingkod sa ating Panginoon, gustong magpagamit sa ating Panginoon, dapat yung pangatlong yan, nasa iyan. Yung involvement mo sa church, yung activities, yung pagiging active mo sa ating Panginoon. Dapat nasa iyo yan. Mamaya kaya ko ito sabihin mga kapatid dahil naka-involve yan sa second na sasabihin ko. Yung mamaya isang part ng sasabihin ko. Kung bakit ko sinasabi yun? Dahil concern ako sa inyo mga kapatid. Dahil ng panahon namin mga kapatid, napakaswerte ninyo. Noon, nag-YLTS kami, mga kapatid, sa Anabu Church nga lang, ilang piraso lang kami noon. Tanda-tanda ko pa si Pastor Evelyn Arona. Sabi niya sa turong, hindi ko talaga makakalimutan yun. Sabi niya, sa langit, ang napakasakit na bagay sa mga young people. Sabi niya, pagkita doon, ang nakita ng Panginoon, sabi niya, puro bibig ang nandoon sa langit. Sabi ng anghel, Panginoon, bakit puro mga labi lang yung nandito? Sabi ng Diyos, yun lang yung gumagalang sa akin yung puso nila, wala malayo sa akin. Sabi ng Isaiah yun, sabi ng Book of Matthew yun. Ang bayang ito, ginagalang ako sa kanilang mga labi dahil dapat ang kanilang mga puso malayo sa akin. Sabi nung yung example ni Pastor Evelyn Ron, pagdating sa langit ang na-rapture lang, puro bibig. Yun lang ang gumagalang Kaya mga young people, napakahalaga kung kayo magpapagamit. At kayo, yan ang kung kayo pumayag na ang generasyon nyo, ML lang ng ML. Tapos utusan ng nanay na magugas ng plato Sa galit pa, siya pa galit. Sasabihin pa, nasa kalapit na ano ko ng ML tapos pa ng utos ng utos. Tapos yung ba yung chosen generation, hindi na yan, nandito kanina, hindi ako inuutusan. Nung naglalaro na ako, hindi na ako inuutusan. Chosen generation.
apat doon sa nais mag-start. Ito, napaka-basic. Diba? Una, prayer and fasting. And then yung sa Bible, yung 2 Timothy chapter 2 verse 15, study to show thyself. Tapos sa huling talata niyan, gamitin mo ang salita sa matuwid at katotohanan. Yung involvement natin, yung sabi ng Hebrews chapter 10 verse 25, huwag niyo sanang pabayaan yung pagtitipon na kaya ng iba. Diba, habang nagpe-preach si pastor, isina-silent yung phone, pero may ka-text na gano'n nakasimple. Huwag nating gayahin daw yung pagtitipon na kaya nila. Then, ito yung fourth. Ako, mangangamusta lang ako sa inyo. Kamusta yung faithfulness ninyo? Yung pagiging faithful ninyo. Dahil yung apat na yan, pag wala sa inyo, hindi kayo gagamitin ng Panginoon. Kahit anong desire mo na magpastor, gusto mo magpastor, pagka wala ka niyang basic na yan, yung foundation na yan, I'm sorry to tell you, hindi ka gagamitin ng Panginoon. Kasi pag ikaw tapat, di right ang puso mo, pag ikaw tapat, di mag-involve ka. Pag ikaw tapat, siyempre magbabasa ka ng Biblia. Pag ikaw ay tapat, siyempre may prayer and fasting yan. Kaya napakahalaga ng katapatan. May masusumpungan pa kayo sa Biblia na ginamit ng Panginoon na hindi tapat. Huwag niyo sabihin sa akin si Judas Iscariote, hindi tinawag si Judas Iscariote. Si Judas Iscariote, kusang sumunod. Pero yung ginamit ng ating Panginoon, ang mga nakita doon, yung puso nila, dalisay, nagdi-desire, nagtatapat sa ating Panginoon. Kaya napakahalaga yun. Baka nga doon lang sa pagbibigay, sa faithful kasi napakalawak niya, napaka-general niyang faithfulness. Yung pagiging faithful, napakalawak niyan. Pero sa Bible, sasabihin ko sa inyo totoo, lahat ng sinubukan ng ating Panginoon na maging tapat, tungkol naman sa pagbibigay. Baka nga sa pagbibigay pa lang, hindi tayo kumbinsido, hindi tayo. Diba? Alam ko naman siguro, tinuturo yan ng mga pastor niya. Hindi na ako magtutalay ng tithes and offering, hindi. Basta sabi lang ng 2 Corinthians, di magbigay ka ng pinasya ng puso mo. Sabi ng Leviticus chapter 27 verse 30, bayong tithes holy yan. Holy yan, holy sa Panginoon niya. Pansinin niyo yung sinabi ng Malakay chapter 3:10. Isipin niyo sa lahat ng utos ng Panginoon, dito siya nagpasubok. May mababasa ba kayo sa Biblia? Kung hindi tangin doon. Subukin niyo ako. Pabira siya na nga yung Diyos, nagpapasubok pa. Siya na nga yung Diyos, parang nangahamon pa. Nung hinahamon niya ba tayo, mawawala ba sa ating Panginoon? Magpapakatapat tayo, mga kapatid? Wala. Pero ang gusto ng Diyos doon, ano ang gusto? Foundation ng ating Panginoon doon, yung maging tapat tayo. Dahil kapag tapat tayo, kinalulugdan tayo ng Panginoon. Pag tayo tapat, matuwid tayo. Ano sabi ng Psalms chapter 37:35? Dinirinig ng Diyos ang panalangin ng taong matuwid. Naging bata ako, naging matanda ako. Wala akong nakita na binabayaan ng Diyos na isang taong matuwid. Kaya napakahalaga, no? Matapatan. Ngayon, ito yung second part. Kung gusto mong magpagamit, sa pasimula mo pa lang yan, ang pag-convert mo, nararamdaman mo na yan at kinakausap ka na ng Diyos. Maniwala kayo sa hindi. Nang ikaw ay tumanggap pa lang. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, kung kayo tatanggap, make sure na talagang tumanggap kayo. Make sure na talagang naglilingkod kayo. Dahil noong nag-response ka, doon sa pagtawag ng Panginoon sa iyo, noong ikaw ay nagpabautismo, mararamdaman mo na sa sarili mo na gusto kang gamitin ng Panginoon at kinakausap niya ng Panginoon. Bakit? Jeremiah chapter 1 verse 4. Anong sabi ng Panginoon kay Jeremiah? Nasa tiyan ka pa lang, Jeremiah, tinatawag na kita. Si Abraham, Genesis chapter 12. Anong sabi ng Panginoon? Sabi doon ng Panginoon sa verse 1,
Abraham, umalis ka sa lupain mo. Pinapaalis siya. Tinatawag na siya. Exodus chapter 2. Si Moises, bata pa lamang, di ba? Nung may pandemya, nung may galit, mga kapatid, pinapapatay yung mga bata. Tingnan nyo kung paano tinatawag yung tao. Doon pa lang sa critical area yun, iniingatan na ng Diyos yung may calling. Yung mga apostol, Matthew chapter 10. Si Saul, Acts chapter 9. Makikita nyo yun. Sabi ko nga sa inyo, mga kapatid, noong nagpasimula ka palang tumanggap sa Panginoon, kung gusto mo talagang maging kagamit-gamit at magpagamit sa ating Panginoon at mayroong isang office na gagamitin ng Panginoon, nararamdaman mo yan, babae ka man at lalaki. Nararamdaman mo yan at kinakausap yan ng Diyos. Noong ako'y 16 years old, sa Kawit ako pinanganak. Sakristan ako dyan sa St. Mary Magdalene Church. Yung mga taga-Kawit. Yung simbahan ng Katoliko dyan, sakristan ako dyan. 16 years old. 4th year high school ako. Alam niyo bang nung nagsimba ako ito? Nung nakaupo ko doon sa kalagitnaan ng simbahan noon, na malikmata ako. Yung tawag natin, malikmata. Pag sa Bible, vision. Pero malikmata muna yung gagamitin ko. Dahil yung time na yun, hindi ko naman alam yung mga vision eh. Di ba? Na malikmata ako. Akalain nyo mga kapatid, ewan ko kung kayo maniniwala. Nang time na yun, nung simba sa Kawit na yun, nakita ko yung sarili ko, na malikmata ako. Nakita ko yung sarili ko, nasa altar, nangangaral. Ang pinagtataka ko, dahil sa Kristan at Katoliko ako, ang pulpito, ang altar, walang Diyos-Diyosan. Pero in-ignore ko yun. Dahil hindi ko naman alam yan eh. Di ba? Anong malay ko doon? Di naman ako nakakapakinig pa ng Bible study noon. Ano, alam ko sa salita ng Diyos noon. Wala akong alam talaga. In-ignore ko yun. Talagang nakalimutan ko pa ngayon. Pagtayo ko ng kalagitnaan ng mga November 1988. Baka hindi pa ipinapanganak yung iba sa inyo dito. Pagtayo ko sa pulpito ng Anabu Church. Nagpastor ako dyan ng 12 years. Doon na-recall yung malikmat ako na ang sabi sa Biblia naman ay vision. Ito pala yun. Tagal kong young people sa Kawit, 3 years ako kasama na yung pag-aaral sa Bible School. Maniwala ba kayo sa hindi? Hindi ako nakatungtong ng pulpito para mag-MC ng divine service. Hindi. Wala. Di po ako doon nakapag-MC nga lang ng divine service. Hindi. Pero pagtayo ko ng pulpito, nangangaral ako doon sa simbahan natin sa Anabu Church. At yun na pala yung malikmata na nakita ko noong ako'y Katoliko pa, sa Kristan pa, na ako'y nangangaral sa isang altar na walang mga rebulto. Yan, no? Ay, ito pala, meron, no? May 8. May 8 rebulto. Ang pinagtataka ko, ito parang Koreanong rebulto. Parang Chinese na rebulto. Kasi, doon tayo sa point na nararamdaman niya. Ikaw, kung gagamitin ka ng Panginoon, nararamdaman niya. Meron akong isang teorya, ito lang akin. Wala sa Biblia, ito akin kasi base ito sa experience na nakikita ko. Mayroon talagang mga tinawag na pastor. Ako napatunayan ko na tinawag ako ng pastor noong nasa Amerika ako. Pinakita ng Diyos talaga sa akin. Sipin nyo, sumusweldo na ako ng $3,000 to $3,500 walang tax yun. Ang 2,700 noon sa simbahan. Tapos sideline yung remaining pa.
Ganoon ang kalaki, pero hindi ako nasisiyahan. Tapos nag-uugas ako ng malalaking kaldero noong wala pa ako sa simbahan, mga kapatid. Nag-under the table na trabaho ko. 1.7 isang buwan, malaki na yun! Naiyak ako one time, naiyak talaga ako. Nag-ugas ako ng kaldero pagkatapos kong magluto ng lahat ng pride. Naiyak ako, natulog na lamang yung luha ko, mga kapatid. At talagang lungkot na lungkot yung aking kalooban. At sabi ko, Panginoon, gumawa ka ng paraan kung talagang tinawag mo. Tapos hindi naglaon, magwi-winter. Kinuha ko ni Bishop Wright. Pinasweldo ako ng $2,700! Ka-level ko yung mga worker at mga pastor doon. Pero habang nagpipintura ako, kasi magaling ako magpintura. Habang nagpipintura ako, yung mga itim doon, yung boss ko, yung itim at putay, mga kapatid, bilib na bilib sa akin dahil nagpipintura ako, mga kapatid, na wala akong wala akong linya, wala akong tape, wala akong yung carpet, kahit carpet yan, di natulog. Bilib na bilib yun. Pero one time nung nasa ilalim ako ng simbahan, naglalakad ako sa hall, doon, mga kapatid, sa Antioch Church, doon sa Maryland, sa Annapolis, natulo na naman yung luha ko dahil sabi ko sa Panginoon, kung mga taong ito, bilib na bilib sa gawa ko, pero alam ko merong higit akong mas magagawa sa iyo. Gumawa ka ng paraan. Sa awa ng Diyos, 2017, ibinalik kami dito sa Pilipinas. June, umalis kaming mag-asawa. August, nabalik ako ng Bagtas. At ang pinagtataka ko, Rosario Church, bago kayo naging ganito, doon muna kayo sa Bagong Silang yata, sa Rosario. Sa Ligtong, naging leader ako doon. Sira ang work noon sa Ligtong dahil sa adultery. Pinapunta ako doon, mga kapatid, dyan sa Ligtong, 4 at kalahati ang miyembro. Ibig sabihin ng kalahati, yung kalahati, nagwe-betting pa, nangungubra, tapos natin, 4 lang yung miyembrong nakikita ko doon. Pero sa awa ng Diyos, nung umalis ako doon, mga kapatid, marami na sila. Bago ibigay kay Sister Lisa. Punta ako ng Anabu, mga kapatid, at pastor ako doon, wala pang 20 ang miyembro. Dahil nasira na naman, dahil sa adultery. Bakit ko sinasabi ito? Dahil mamaya sa conclusion ko, mag-ingat tayo. Dahil pwede kayong wasakin ng Panginoon sa inyong desire. Sa awa ng Diyos, 2000, umalis ako sa Bagtas, sa Anabu. Puno ang simbahan ng Anabu noon. Punta ako, pinadala ako ng district board, sina Pastor Tinawin pa noon, ng district presbyter, si Pastor Nomer Trinidad, the district secretary, sectional presbyter natin noon, pastor ko si Pastor Gamaliel. Sa CLD, si Pastor Danny Monsaya. Sa Bicol, si Pastor Pereira. Metro Manila, si Pastor Budegas. Yung sinasabi kong panahon na yan, baka wala pa kayo dito. Bakit ko sinasabi ito? Pagpunta ko ng Anabu, sira rin ang gawain. Sa awa ng Diyos, di ako nagyayabang. Dahil sa Diyos ang lahat ng kapurihan. Bago ako umalis doon, puno ang simbahan ng Anabu. Tapos napunta ako ng Bagtas, pang-11 ako. Ano na naman kaso? Adultery na naman. Umalis kami ng 2008, puno ang Bagtas. Pagbalik ko ng Bagtas, 56 ang miyembro kasama pa ang bata. Sa awa ng Diyos at yan ang taga-Bagtas, puno kami ngayon sa simbahan ng Bagtas. Kaya ko sinabi ito dahil napatunayan ko, tinawag ako ng Panginoon. Matalino ka, Pastor? Hindi ako matalino. Hindi ako magaling. Umaamin na ako sa inyo, hindi ako magaling. Hindi rin ako matalino. Pero kung magpapagamit ka sa Panginoon, may desire ka, kung kayo yung chosen generation na yan, nagdi-desire ka sa ating Panginoon, gawin mo lamang yung 4 na foundation na yun, mga kapatid. Tiyak ko, makakwalified ka sa ating Panginoon. Kaya napakahalaga noon.
yung puso natin matuwid. Bilang young people, bilang backbone of the church, dapat faithful tayo. Dapat matuwid ang puso natin. Dapat ang foundation natin sa Biblia malalim. Kung gusto mo namang magpagamit, kung ayaw ka, tandaan mo lang, pag ayaw magpagamit, baka labi lang yung makukuha sa iyo pagdating ng rapture. Ano pa nga? Higit, di ba? Napakasarap. Sa totoo lang, napakasarap ng ginagamit ng Panginoon. Yung sinasabi nilang mahirap daw magpastor. May dalawa ako nagpapastor ngayon sa Bagtas. Never kong sinabi sa kanila mahirap magpastor. Sinasabi ko sa kanila masarap magpastor. Noon, ingit na ingit ako lalo na kay Presby, kay Pastor Fred de la Cruz. Pambihira yan, nasa 20 years na akong pastor, wala pa rin akong bungang pastor. Yung pala, ang unang magiging bunga kong pastor, anak ko. Pangalawa na yun, Pastor Romney, Pastor Rogie. Tapos nga may dinedevelop kami na 7. Yung pala, kaya pala wala akong pastor na bunga nung araw. Yung pala magiging unang-unang bunga ay ang anak ko, ang unang pastor na magiging anak ko. Pero noon, sabi ko naingit ako sa kapwa ang pastor, may mga anak na sila, galing sa kanila na pastor na galing sa. Pero pinatunayan ng Diyos, mga kapatid, kung ang puso natin ay totoo talaga sa ating Panginoon. Uulitin ko, babalik ako, hindi ako masyadong magtatagal. Dapat ito makita sa iyo. Dapat ito ginagawa mo. Dapat ito mangyayari sa iyo. Alam niyo yung burden. Napaka-importante niyan sa inyo. Yung burden. Sobrang importante ng burden. Dahil maraming magagaling, wala namang burden. Maraming magaling magturo pero walang burden. Kaya napakahalaga ng burden, yung kabigatan niyo. Kasi yan yung magpo-pour sa iyo, magtutulak sa iyo, yung burden na yan. At yan yung dapat ay makita sa inyo. Dapat mangyari sa inyo. Dapat gamitin. Alam nyo yung pag ikaw ay full of burden, yung talagang nakikita ng Panginoon. Kahit simpleng salita ng Diyos, very anointed ka. May anointing ka. Hindi ka malalim magturo. Hindi mataas ang pinag-aralan. Alam niyo, mga kapatid, taga-PECU, may nakausap ako. Pambihira nung nag-exhort, ewan ko, parang conference namin, siya yung nag-exhort, mga kapatid, sa devotion. Pambihira, bilib na bilib ako. Bilib na bilib talaga ako, matanda ako sa kanya. Tapos bilib na bilib ako. Nilapitan ko siya, hindi kasi ako makatiis, kasi talagang nabibilib ako. Basang-basa ko yung anointing niya, mga kapatid. Tapos nilapitan ko, sabi ko, Brad, siguro tapos ka ng pag-aaral. Siguro, anong kurso mo ba natapos mo? Nagagalingan ako eh. Tapos sabi niya, Pastor, sa totoo, hindi nga ako nakatapos ng grade 1. Grade 1, hindi pa nakatapos. Pero nung pagtayo niya, mga kapatid, mararamdaman mo yung anointing ng Panginoon. Mararamdaman mo, mga kapatid. Ano ang key? Burden. Sino magpastor? Ako magsasabi sa inyo, masarap magpastor. Ako, masarap magpastor. Lalo na kung tinawag ka, bakit sabi ng Panginoon, sa panahon na ikaw ay magsasalita, hindi ikaw ang magsasalita, yung Holy Ghost ang magsasalita. Sa panahon na ikaw magtuturo, huwag mong alalahanin. Sabi kay Jeremiah, kay Moises, sabi ba, mga utal yan, mga ano yan. Sabi ni kay Pedro, hindi rin huwag kang
sinasabing, huwag kayong magtapos. Ako, nire-recommend ako sa gustong magpastor, kung kailangan pumasok kayo ng Bible School, pumasok kayo dahil advantage yung nakapasok sa Bible School. Hindi ko sinasabing hindi ka magiging effective dahil ang dami rin nagpastor sa atin sa UPC na hindi graduate ng Bible School, pero very effective. Pero mas maganda pumasok. Malay nyo, tsaka yung makatagpo ng misis nyo. Malay mo lang. Sabi ko lang naman, malay. Malay mo lang. Pero hindi rin garantiya yung Bible School student ang babae, makakahanap ka doon ng asawa. Lalo na kaya pala ikaw papasok sa Bible School ay para makahanap ng asawang pastor, ay palagay ko lalo kung hindi makakahanap. Dahil yung asawa ng pastor ko, si Ate Tessie, malamar ko yung sister, si Tessie, hindi yan graduate ng Bible School. Siya yung naging inspirasyon ko. Sabi ko, pag ako nagpastor, hindi pala rin garantiya na magiging asawa ko. Dapat kung maging asawa ay Bible School student. Pwede palang hindi. Kasi nakikita ko yung si Tessie, napakabait. Sa awa ng Diyos, mabait naman yung ibinigay din sa akin. Hindi graduate ng Bible School. Pero, advantage kasi additional na knowledge yan. Diyan maituturo sa inyo yung mga pastoral duties, pastoral counseling, ministerial ethics, mga kapatid, child evangelism, apostolic leadership, mga kapatid, yan yung panahon ng subject ko sa Bible School. World mission, Pentecostal history, World Pentecostal history, Philippine Pentecostal history, yung mga subject ng Bible School. Pero advantage. Pero kaya ko sinasabi to, plus parang Paul yan, di ba? May knowledge na, and then may wisdom pa. Di ba sa lahat ng apostles, mga kapatid, si Paul yung very effective na apostol? Pinakamaraming simbahan na itayo. Pero siyempre, ang napapaloob doon, mga kapatid, yung burden ni Paul. Kaya napakahalaga niya. Siyempre, pagka may burden ka concern ka ngayon sa kaluluwa. Dapat concern ka. Diba? Then, siyempre, concern ka sa kaluluwa. Total concern ka na, tulungan mo na rin. Tulungan mo na rin. Total, concern ka rin naman Di ba? O pagiging concern mo, mga kapatid. Siyempre, kailangan din yung pagiging submissive mo. Papasubmit ka. Hindi ka gagamitin ng Panginoon kung hindi ka submissive, mga kapatid, dahil magpapasubmit ka rin doon sa mga senior mong pastor, sa mga leader, sa mga may posisyon ng mga pastor. Bago ka maging pastor, papasubmit ka. Doon pa lang, sa pagiging young people natin, mga kapatid, dapat submissive tayo. Kung nagdi-desire, doon lang naman ako sa nagdi-desire. Pero kung hindi, walang kwenta itong tinuturo kong ito. Kung hindi ka nagdi-desire ng Office of the Bishop, yung high calling, kung hindi magiging effective ito. Wala ito. Wala. Nonsense itong sinasabi ko. Hindi ito titimo sa iyong puso. Hindi ito tatatak sa iyong kaisipan. Malilimutan mo ako dahil wala kang ganun. Kung babalikan ko uli kayo, kung kayo yung mga kabataan sa batch 1 dito sa Cavite, a chosen generation. Kung ito. Napaka-importante. O baka ito, rebelde tayo. Alam niyo yung 2 Timothy chapter 3, verse 1 to 4? Yung sabi ng Panginoon doon, sabi ni Pablo kay Timothy, alamin mo ito sa huling panahon. Kayo yun. Kayo yun, ha?
Alamin mo ito sa huling panahon. Ano yung mga karakter na naandoon? Tumutukoy yun sa inyo. Ano yung naandoon? Matitigas ang ulo. Masawayan siyang magulang. Walang pampalubag, palalo, mayayabang. May bigin sa sarili. Yun di ba? No? Baka naman si pastor mo, pag nagpe-preach, lalo na mas mataas yung knowledge mo kay pastor, lalo na mga kapatid na parang si pastor ay halos nagbabasa na lang ng preaching. Yung, meron, hindi ko na masisisiin, minsan nagbabasa ng preaching. Tapos ikaw nagdi-desire ka magpagamit sa Panginoon, tapos ikaw young people, gusto mong gamitin ng Panginoon, tapos doon sa puntong yun, mga kapatid, binabastos mo si pastor sa pakikinig kahit na binabasa yung preaching. Kayo naman nakakaalam na kung rebelde tayo o hindi. Pero sasabihin ko sa inyo, ang totoo, pag rebelde, walang patutunguhan. Wala. Sisipain ka ng Diyos. I'm sorry sa term na yan. Pasensya na kayo, kabitin nyo. Matigas talaga ang magsalita. Kaya nga gusto ko ako, kasi ako, nagpa-check ako. Kaya gusto ko, noong kinilala ko yung pag-check sa akin, maganda pala kapag chinecheck. Dahil ano sabi ng Proverbs, in the multitude of counselor, there is a safety. Napakaigi nun. Tapos nung akong bata pa ako naulila, mga kapatid, 10 years old, wala na akong tatay. Naghahanap ako ng ama. Na kaya noon, puro ang halos kabarkada ko matatanda. Noong nasa kawit ako, gusto kong kasama, hindi young people nga eh. Ang gusto ko, halos na makausap, puro mga tatay. Bakit? Wisdom kasi yung nasa kanila. Bakit gusto ko yun? Dahil gusto kong lumalim. Dahil sa ganong punto, mga kapatid, siyempre, nasa espiritu ka ng ganon. At ikaw ay gusto magpagamit sa ating Panginoon, hindi ako rebelde kay pastor. Baka kayo pa yung unang magpipetisyon kay pastor. Entertaining naman yan, nasa luyan eh. Hindi ko kayo tinuturuan magpetisyon, pero yan, tignan mo rin sarili mo. Sabi ng kasabihan natin, wala to sa Biblia. Bago mo tanggalin yung muta mo, at tanggalin yung muta ng iba, tignan mo muna, baka ikaw may muta. Bago mo tignan ang kamalian ng iba, tignan mo muna yung kamalian, baka may kamalian ka. Dan lakas mo sumuway, pero ikaw pala yung pasaway. Dan lakas mo magtuwid, pero ikaw pala yung dituwid. Yan nasa ang total, suma total niya, nasa right spirit lang yan. At yan napaka-importante sa panahon ninyo. Dahil kung rebelde kayo, mark my word, December 10, 2021 at 1:54 nagsalita tayo ng ganito sa impluensya ng Holy Ghost. Hindi ka gagamitin ng Diyos pag rebelde ka. If you are a chosen generation, yun lang lagi ako. Di ka magiging pastor, di ka magiging effective na teacher, Sunday school teacher, Bible study teacher, di ka magiging effective na anumang ministry sa high calling, mga kapatid, kung mismong tayo hindi right yung ating spirit, mga kapatid. Pero gusto ko kayong hamunin kasi pag kayo nagpagamit sa Panginoon, pag kayo nagpagamit, o ikaw lalaki, bibigyan ka ng mabait na asawa, Kristiyanong totoo. Kapag ikaw babae nagpagamit, bibigyan ka ng asawang totoo, ma-faithful na asawang lalaki. Asawa lang yan. Pag ikaw, mga kapatid, faithful, tumutugon sa pagtawag ng Panginoon, gustong magpagamit ng totoong pagpapagamit, kung material na blessing lang, bibigyan ka ng Panginoon. Hindi ka gagawing buntot, gagawin ka ng Diyos na ulo, according to Deuteronomy chapter 20, verse 12.
Duterte. Material lang, bibigyan ka ng Panginoon. Asset, fortune, yaman, bibigyan ka ng Panginoon. Kung gusto nyo magpagamit, kung gusto nyo maging pastor, kung gusto nyo maging missionary, kung gusto nyo maging evangelist, kung gusto nyo maging teacher, sabay. Maniwala kayo sa akin dahil ako'y nagsasalita na ng ganito through experience. Hinahamon ko kayo. Kung dito, kalugihan ng maglingkod, ako mismo magre-recommend sa inyo, napakasarap maglingkod, napakasarap magpagamit sa Panginoon, napakasarap mag-design ng mataas na posisyon, napakasarap mga kapatid na tumatayo ko sa pulpito na dala-dala mo ang salita ng Diyos, na ang bawat nakikinig ay may nararamdamang kapangyarihan ng Panginoon. Napakasarap. Napakasarap din nakikita na mayroong naliligtas na kaluluwa dahil ginagamit ka ng Panginoon, na mayroong isinisilang sa kaharian ng Diyos 10-15 ng Luke or 15-10 ng Luke. Sabi dyan, libu-libong anghel ang natutuwa kapag mayroong isang kaluluwa sa pamamagitan mo, young people, na mayroong naliligtas. Sinungaling ba yung 6:33 ng Matthew? Alam kong alam niya. Hindi yan sinungaling dahil red letter yan. Sinungaling ba yung John chapter 15, verse 2, verse 6, verse 7? Hindi. Red letter din yan. Sinungaling ba yung Matthew chapter 21, verse 22? Hindi. Red letter din yan. Mismo sa bibig ng ating Panginoon, lumabas yan. At kung lumabas yan sa bibig ng ating Panginoon, young people ng first batch, hinahamon ko kayo, magpagamit kayo sa ating Panginoon. Ituwid natin ang dapat nating ituwid, itama natin ang dapat nating tama, magpakumbaba kayo, magpasabit kayo, magpagamit kayo sa Panginoon, at kalulugdan ng Diyos ang buhay nyo. Tayong lahat ay tumayo, mga kapatid. Palakpakan natin ang Panginoon, purihin natin ang Panginoon. Pastor Bong, meron akong 3 minutes pa. Pwede bang ipikit nyo yung mata nyo bago kayo dumako sa divine service? Pikit nyo, mga young people. Kahit na huwag kayong magtaas ng kamay ninyo, pikit nyo na lang yung mata ninyo. Pagkapikit nyo, tignan nyo ngayon, noong kayo'y tumanggap sa ating Panginoon, anong progreso, anong pananampalataya, anong paniniwala, anong uri ng pagkatawag, ano yung nararamdaman nyo bilang tumanggap sa Panginoon. Please, pwede bang tignan nyo? Dahil napakasarap gamitin ng Panginoon. Napakasarap maging pastor. Napakasarap na ikaw ay naglilingkod sa ating Panginoon. Napakasarap, pinahamon ko kayo. Kayo ng mga pinili sa panahon ninyo. Mas advantage kayo sa amin. Mas advantage kayo sa amin. Pero kayo yung pipiliin. Sana may mag-response dito. I pray to God. I pray to you, Lord Jesus, na mayroong mag-response sa mga nakapikit o may nagtataas ng kanilang kamay. Tignan niyo po, Panginoon, ang kanilang puso, ang kanilang desire, ang kanilang pagtanggap sa inyo, Panginoon. Pakinggan nyo yung kanilang sinasabi. Kung mayroong nagsasabi dito, gamitin mo ako bilang pastor, gamitin mo ako bilang asawa ng pastor, gamitin mo ako, Panginoon, bilang Bible teacher, gamitin mo ako kung kayang maging evangelist, gamitin mo ako kung ano ako, gamitin mo ako. Salamat dakilang Diyos sa mga kabataan na ito. Pagpalain niyo po sila, Panginoon. At i-grant ninyo naman ang nasa kanilang puso, ang kanilang desire, ang uri at klase, Panginoon, ang pagtanggap nila sa inyo.
Panginoong Yesus, i-grant mo, Panginoon. Pakinggan mo ang kanilang dalangin. Dahil sa panahon na ito, nakasalalay sa kanila, Panginoon. Alinsunod sa iyong kalooban kung papaano gagamitin ang mga henerasyon ng mga kabataan na ito. Salamat na kilang Diyos. At naway mayroon kang nakita sa kanila. At naway mayroon kang nakita na magre-respond sa pagkatawag sa kanila, sa kanilang kapanahonan. Pagpalain mo sila, in Jesus' name we pray. Amen. Thank you, Pastor Early, sa direct message that comes from God with the deeper moves of the Holy Spirit. Maraming salamat at meron po kaming token of appreciation from United Pentecostal Church, Philippines Incorporated, New Southern Luzon District, Section 1, Cavite Youth Ministries. This certificate of appreciation is presented to Reverend Orlando Pan for sharing his valuable knowledge as our guest lecturer during our youth convention with the theme, A Chosen Generation. Shall we clap our hands?